To God be the glory. Sa lahat ng ating mga ka-GME, good morning, beautiful. At welcome po sa ating Super Rich God, the Voice of God ng ating Bishop Tony Mariohay at Bishop Carding Show. Sa lahat ng ating mga kapatiran, mga kamanggagawa, mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga live viewers, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. So ngayon po ituloy natin ang ating talakayan sa ating paksang pinag-aaralan ngayong linggong ito. The 7 pillars of a godly, successful marriage. So sa lahat ng mga may asawa, matagal nang mag-asawa, mga bago pa lang na mag-asawa, o maging sa mga may planong mag-asawa. Napakahalaga ng ating talakayin ngayon sapagkat naniniwala po tayo that a strong, happy marriage will lead to a strong, happy families. Ang isang matatag at masayang relasyong mag-asawa ay nagbubunga ng isang matatag at masayang pamilya. Subalit ang isang mahina at malungkot na relasyong mag-asawa ay nagbubunga rin naman ng isang mahina at malungkot at wasak na pamilya. Kaya ang diablo ang layunin niya para masira ang isang pamilya, sisirain lamang niya ang relasyong mag-asawa. Kaya sa lahat ng mga couples na nanonood ngayon, ang mensaheng ito ay para sa iyo. At kung may mga kakilala kang mga couples na dumadaan ng mga struggles, mga challenges, dumadaan ng mga trials, testing, tribulation, and even temptation, malaking bagay na maibahagi po natin sa kanila ang mensaheng ito. Marriage is not just a contract. It is a covenant. So ang relasyong mag-asawa ay hindi galing sa tao. Hindi ginawa ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ginawa ng Diyos. So what are the 7 pillars of a godly, successful marriage? Review. Tinalakay natin yung Tuesday yung first pillar. Number 1 is the pillar of partnership. Nalaman po natin that marriage is not a solo journey. It is a sacred partnership journey with God. Number 2, second pillar, nalaman natin kahapon, is the pillar of purity. Purity in marriage is the very cornerstone of their relationship. Ito yung pinakahaligi ng kanilang pagsasama. And when it comes to purity in marriage, take note that purity is not an old school. It is God's divine ordained school for every couples. Pag pinag-usapan natin yung usapang purity, hindi ito yung laos na. Hindi ito yung hindi na uso. Nananatiling tapat at totoo na sa relasyong mag-asawa ay dapat matatag ang tinatawag nating haligi ng kasakdalan or purity. So ngayong umaga ito, talakayin natin yung pillar number 3, the pillar of prayer. So pakisulat niyo po sa inyong mga comment section, kneeling together, standing strong. Mahalagang mahalaga ang haligi ng pagpapanalanginan ng isang mag-asawa, sabay na lumuluhod at sabay na tatayong malakas. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. When we work. But when we pray, God's work. Kaya mahalagang mahalaga ang panalangin. Sapagkat ang araw na walang panalangin ay araw na walang pagpapala. Ang buhay na walang panalangin ay buhay na walang kapangyarihan.
Kapag ang mag-asay gumagawa, tayo lang ang gumagawa. Subalit kapag ang mag-asawa ay sabay na lumuhod, kasama nilang gumagawa ang Diyos sa kanilang relasyon. Tatlong bagay po ang ating tatalakayin when it comes to the pillar of prayer. What are the three blessings of prayer? Number 1 is the blessing of peace. Number 2 is the blessing of protection. And number 3 is the blessing of provision. So kung tayo'y mga handa na sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, note takers are world changers. Isulat po natin ang lahat ng ating mapapakinggan, lahat ng ating mauunawaan, lahat ng mga nagre-rema patungkol sa relasyon nating mag-asawa sa panalangin. Basahin po natin ang ating teksto. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, let your request be made known unto God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Diyos po ang papala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Take note, a praying couple is a powerful couple. Ang mag-asawang nananalangin ay isang mag-asawang puno ng kapangyarihan. When couples prays together, they are inviting the divine presence, protection, and provision of God in their relationship. When they pray, they are unlocking the heavens' help. Kapag sabay na lumuhod at nanalangin ang mag-asawa, ay binubuksan nila ang pinto ng kapangyarihan ng kalangitan upang rumagasa at dumaloy sa kanilang buhay at sa kanilang relasyon. Tama? O may tama? Simulan po natin ang pillar of prayer in marriage. Point number 1, the blessing of peace. Ang unang pagpapala na dinadala ng panalangin sa mag-asawa ay ang pagpapala ng kapayapaan. Kaya sa lahat ng mga mag-asawang walang kapayapaan, lagi na lang bangayan, sigawan, awayan, alitan, sumbatan. Ba't hindi niyo subukang manalangin sabay at lumuhod ng sabay? Because the first blessing of prayer is the blessing of peace. Philippians 4, verse 6 to 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Ang unang biyaya ng pagpapala kapag ang mag-asawa'y sabay na lumuhod sa panalangin ay ang biyaya ng kapayapaan. Worry weighs us down, but prayer lifts us up. Alam niyo kapag ang mag-asawa sabay na lumuhod manalangin, lakat ng alalahanin ay tinatanggal ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin, sila'y inaangat ng Diyos. When we surrender our burdens to God in prayer, God replaces our worries, our anxieties with God's supernatural peace that surpasses all understanding. Na kahit may pandemic, kahit may baha, kahit may bagyo, kahit may kalamidad, kapag sabay na nanalangin at lumuhod ang mag-asawa sa panalangin, nagkakaroon siya ng isang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng mundo. Na nagkakagulo ng mundo, nagpapanik na ang mundo. Ang mag-asawang nananalangin mapayapa. Why? Because the peace of God will guard their hearts and mind in Christ Jesus. So ang challenge sa bawat mag-asawa, choose to be a peacemaker, not to be a troublemaker in our marriage. Kaya kapag dumadating ng dilubyo, dumadating ng baha, dumadating ng bagyo, dumadating ng end of the world,
ang mga bayarin, instead na magpanik, instead na magwala, instead na maging violente at manisi, ba't hindi tayo manalangin? So the first blessing of a prayer is the blessing of peace. Number 2 is the blessing of protection. Ang sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Kapag ang mag-asawa sa gitna ng kanilang mga trials and challenges, sa kabila at gitna ng kanilang mga hinaharap na problema ay sabay na lumuhod at nanalangin, mararanasan nila yung tinatawag nating supernatural divine protection ng ating Panginoon. Prayer is our spiritual shield. Ito yung ating kalasag, panangga sa lakat ng mga sibat ng ating kalaban. And when we pray, we are invoking God's divine protection over our marriage. Kaya mahalaga sa mag-asawa yung nananalangin, sapagkat kapag tayo nanalangin, we are invoking, hinihingi natin at tinatawag natin ang kapangyarihan ng Diyos na balutan ng ating relasyon. Prayer must not be the last resort. It must be our first response, our first line of defense. So sa lakat ng mga mag-aasawa, mali po yung mananalangin lang tayo kapag matindi na ang problema. Mali po yung mananalangin tayo kapag napakalaki na ng dilubyo. Mali po yung mananalangin tayo na nagawa na natin lahat, pumalpak na lahat, nasira ng lahat. Mali po yun. Hindi pa dumadating ang dilubyo, hindi pa dumadating ang bagyo, hindi pa dumadating ang matitinding problema, nakaluhod na tayo. Nananalangin na tayo. Kaya pag dumating sila, hindi na tayo apektado. Kasi tayo balot na ng kapangyarihan ng Diyos at punong-puno na ng kapayapaang nanggagaling sa Diyos. When we pray in faith, we activate the supernatural protection of God, the supernatural power of God for us to experience the miraculous blessing of the Almighty. Kaya nga lagi natin sinasabi, when we pray, God steps in and miracles happen. Kaya ito yung pangalawang blessing ng panalangin. Sa lakat ng mga mag-aasawa, napakahalaga yung pillar of prayer. Lalo na kapag ikaw ay nandun ka na sa pinaka-edge ng buhay niyo, ubos na, hirap na, sukong-suko ka na. Tuhurin mo. Iluhod nyo. And experience the blessing of God's protection. Tama? O may tama. The third and final, ito na po siguro yung pinakamagandang blessing of prayer. The blessing of provision. So hindi lamang blessing of peace, hindi lamang blessing of protection, meron ding blessing of provision. Dahil ang sabi ng Matthew 7:7, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open unto you. So prayer is the channel to which God's divine provision for His people. Kaya kung ikay kapos na, kulang na, tuyong-tuyo ka na, walang-wala ka ng malapitan, walang-wala nang tumutulong sa'yo, tinataguan ka na ng lahat, kapatid, manalangin ka. Gamitin mo yung third pillar of successful marriage. Manalangin ka. When prayer becomes our habit, miracles becomes our lifestyle. Kapag tayo lumulukod sa panalangin, lalo na mag-asawa, sabay na lumod sa panalangin, nagkakaroon ng hiwala. Prayer invites God's generosity in our lives, bringing what we need in God's perfect timing. Yung hindi kayang ibigay ng mundo,
Yung hindi kaya ibigay ng kumpanya ninyo. Yung hindi kaya ibigay ng trabaho at negosyo mo kapag ikaw ay nanalangin, kayang ibigay ng Diyos yan. Provision means working hard, loving harder, and trusting God the hardest. Always do the best that we can, but always trust God the best that we cannot. Ito yung ikatlo at pinaka-importanting blessing in prayer. The blessing of provision. Kaya kung ikaw ay tinatanggihan na ng lahat, nilalayuan na, iniiwasan na, wala nang tumutulong, tinataguan ka na, kapatid, baka blessing in disguise yan. Na pinahintulutan ka ng Diyos magsara ang lahat para lumapit ka sa Kanya. Tandaan po natin, God is being glorified. And it is always God's pleasure to bless His people. Baka tinatawag ka ng Diyos sa panalangin. So in closing, sa pillar of prayer, make prayer our first response, not our last resort. Kaya pagkagising pa lang sa umaga tayong mag-asawa, sa lahat ng mga mag-aasawa, siguro kahit hindi mag-asawa, tayong lahat, pagkagising pa lang, lumuhod na tayo sa panalangin at magpasalamat, humingi ng gabay at lakas sa maghapong mangyayari. Let prayer be our first response, not our last resort. So sa ating closing, tandaan po natin, a praying couple is a powerful couple. A prayerless couple is a powerless couple. Sa lahat ng mga mag-aasawa, nais nyo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Nais nyo bang maranasan ang kapayapaan ng gagaling sa Diyos? Nais nyo bang maranasan ang pag-iingat ng Diyos? Nais mo bang maranasan ang rumaragasang pagpapala ng Diyos? Manalangin tayo. Sa lahat ng mga dumadaan ng matinding kaguluhan, sa lahat ng dumadaan ng matinding kahirapan, sa lahat ng dumadaan ng matinding kabigatan, ba't hindi mo subukang paghariin si Kristo sa iyong puso? Sabihin mo lang, Panginoong Isus, salamat sa iyong pagmamahal. Patawarin mo ko sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas Diyos ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo ko at gamitin mo po ako. Simula sa araw na ito, hindi ang aking kalooban, maganap na ang kalooban mo sa buhay ko. Salamat sa kapatarwaran, kaligtasan, at pagbabago sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay tumugon, sumabay sa ating panalangin, congratulations. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. But this is not the end. Kung nais mong patuloy kang makapakinig ng salita ng Diyos, kung nais mong patuloy kang maipanalangin, pwede po tayo 30 minutes lang sa loob ng isang linggo. Pwedeng online, pwedeng on-site. Buksan mo lang ang iyong tahanan, buksan mo ang iyong buhay, o buksan mo ang opisina mo, o yung negosyo mo. At magkaroon lang tayo ng 30 minutong pagpapanalanginan at pag-aaral ng salita ng Diyos. So kung kayo po'y nais tumugon, sa ating comment section, lagay nyo lamang ang complete name, address, and contact number.